Siguro ito na nga. Ito na nga ang pagtatapos ng aking sinumpaang misyon. Sa mga kabataan, sa mga bukas ng bansang Pilipinas. Namatay ako hindi nasisilayan ang hinahangad kong liwanag para sa aking bayang minamahal. Sa mga makakakita sa liwanag na yun, sana huwag niyo akong kalilimutan. Mahal ko, patawarin mo ako. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na ikay muling makapiling, Magandang gabi sa lahat. Ipinakikilala ko nga pala si Senyor Crisostomo Ibarra. Tara, at alam kong masasabi ka ng tikman ng mga putahe ng ating bayan. Magandang gabi ating mga pinakamamahal na panauwi. Aba, andito pala ang kura ng San Diego at matalik na kaibigan ng aking ama. Kamusta ka, Padre Damaso? Ako nga ang kura ng San Diego, ngunit di ko kaibigan ng iyong ama. Maaari mo bang ikwento ang iyong mga naranasan sa loob ng 7 taon mong pamamalagi sa Europa, Senyor Ibarra? Di lamang tungkol sa siyensya ang aking natutunan doon. Ngunit, gayon rin ang uri ng pamumuhay nila doon. Yan lang ba ang iyong natutunan sa pamamalagi mo sa Europa? Ibarra, 7 taon. 7 taon ka nang naroroon. At ayun lang ang iyong naaalala? Isang hangal! Pagpaubanhin ninyo, ngunit kailangan ko na magpaalam. Uminom na lang tayo para sa Pilipinas at Espanya. Papaalam na rin ako. Don Crisostomo. Oh, Teniente. Iingat kayo sa lugar. Kung kaya mong sapitin ang sinapit ng inyong ama. Tila, Teniente, may nalalaman ka sa nangyari sa aking ama. Pare mo pang sabihin sa akin ito? Oo, senyor. Si Padre Damaso ang nagpakulong sa inyong ama sa paratang na ang iyong ama raw ay isang hereya at filibustero. Nakulong ang aking ama at si Padre Damaso ang dahilan. Oo, senyor. Nakulong ang iyong ama at sa bilangguan na siya binawian ng buhay. Sinubukan mo tulungan ng iyong ama, ngunit wala akong kapangyarihan upang baguhin ang ipinaratang sa kanya. Magandang araw kay Isabel. Magandang araw din sa'yo, Iho. Maaari ka bang maghintay at lalabas na si Maria Clara? Salamat Halika't po. pumasok ako.
Ibarra, mahal ko. Maria Clara. Kasama din kasi. May bibigay ako sa'yo. Sa dinami-rami ng mga kababayang iyong nakilala sa Europa, ako ba iyong naalala pa? Anong nangyayari sa akin? Ibarra, ayos ka lang? Ibarra, ayos ka lang? Leonor? Nasaan ako? Pagkakaalala ko ako'y binaril at namatay. Ibarra, Ako ba'y nananaginip? Ibarra, ayos ka lang ba? Paumanhin, Senyor at Maria. Ngunit may humahanap sa inyo, Senyor. Teka, kung isa lamang itong panaginip, hindi ko nahayaan pang magising. Maria, mahal ko. Nakalimutan kong kailangan ko nga pala umuwi sa aming bayan ngayon. Kailangan kong dalawin na bangkay ng aking ama. Maria, palagi mong tandaan na wala nang sino pang babae ang ihigit sa'yo. Kailangan ko ng mauna. Ibarra, at ito naman ang liham na palagi kong binabasa mula sa iyo. At kung gayon hindi na kita mapipigilan pa, paalam. Mag-iingat ka. Salamat. Paalam. Nasa katawan ako ni Ibarra, ang tauhan ng aking nobela. Totoo ba ito? Nabuhay akong muli. Ngunit sa no limitangere, ang hirap paniwalaan. Imposible. Ngunit sa mga natutunghayan ko, ay ala ko magawa kundi paniwalaan ng lahat. Maria Clara, bakit kawangis niya si Leonor? Ngunit, pagdura at kawalang katarungan ang dinanas ni Ibarra sa nobela, di ba? Kung gayoy, wala ring pagbabago ang buhay ko noon at ngayon. Tama. Alam ko naman ang mga magaganap. Kailangan ko na lamang takasan ito kasama si Leonor. Gayon pa man, kung ako nga ay nasa nobela, wala namang epekto ito sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Kaya di naman siguro masamang isipin ko naman ang aking sarili, malayo sa pangamba at mamuhay ng mapayapa. Ganda nga. Ito na pala ang sementeryo ng San Diego. Hindi niiba kung paano kayo ito simulan. Ginoo, ano po ang pagkililang sa inyo? Ako ang anak ng nakalibing sa ilalim ng may malaking krus. Balita ko'y tinapon ito sa ilog at hinukay ng kasama niyong sepulturero. Pamahin Ginoo, sapagkat ako'y napagutusan lamang. Ng Padre Garote. Tama kayo Ginoo. Siya, mauna na ako at gawin mo na ang iyong gagawin. Nakapagtaka, paano kaya nalaman yun? Basilio! Ano nangyari sa'yo? Bakit ikaw lang? Asan si Crispin? Naiwan si Crispin sa simbahan. Kumaripas ako ng takbo, nakalat ka rin siya sa Sakristan Mayor. Paumanhin. Maaari pa akong magtanong. Andiyan pa ang anak ko si Crispin. Maaari ko pa siyang makita? Tumakas ang iyong anak matapos magnakaw. Hindi. Hindi magnanakaw ang aking anak.
Isa siyang mabuting bata. Mas maniniwala pa ako kung sasabihin mo isa kang mabuting ina. Ngunit ang iyong mga anak, lalo na ang maliit, mas masahol pa sa kanyang ama. Balita ko, pupunta ang mga Guardia Civil upang dakpin ang iyong mga anak. Hindi ko maaari. Si George Crisostomo. Sino ko kayo, Wino? At bakit alam mo ng aking ngalan? Ako isang mapalad na naabutan ng kamay ng iyong ama. Nakita namin ng iyong ama ang kakulangan sa paaralan at mga kagamitan pang edukasyon ng mga mag-aaral. Ngunit, sa lahat ng kanyang nagawa sa bayan ng San Diego, wala siyang natanggap kundi kawalangyaan. Kayo ho pala, guro. Patawad ko ngayon ko lamang kayo nakilala. Ngunit nababatid ko na mas gugustuhin din ng aking ama na ipatapon dito sa lawa sa bayan ng kanyang kinagisnan kaysa nakabaon sa kahihiyan at kalapastanganan. Simula nang mawala si Don Rafael, nawalan rin ako ng boses para sa ikabubuti ng aking mga mag-aaral. Mga ilang beses rin ako pinatawag ni Padre Damaso sa kadahilan ng di pamamalo at pagtuturo ng mga sinalin kong akda. Naalala ko ang mga araw na masigli ang buhay, kung saan ang mundo ay puno ng walang hanggang posibilidad. Ngunit ngayon, habang nakatuyo ko sa gitna ng kawalan ng katiyakan, ako'y binabalikan ng mga alaala ng aking nakaraan. Katulad ni Ibarra, ako rin ay dating puno ng mga pangarap para sa magandang kinabukasan ng aking mga kababayan. Mga pangarap na binagtas ng matinding katotohanan ng aming kolonyal na buhay. Lumaban ako gamit ang pluma bilang aking sandata sa laban para sa mga puso at isipan. Senyor, Paumanhin, gaya ng hiling ng aking ama, hindi ko na itutuloy ang kawalang katuturang paghihiganti. Pagpapatuloy ko na lamang ang kanyang ninanais para sa bayan ng San Diego. Gaya ng ipinangako ng aking ama, sisikapin kong maisulong ang pagpapatayo ng isang paaralan. salamat, Senyor. Ibarra, para saan yan? Mamaya ko na lamang sasabihin. Sumama ka na lamang. Hindi ito papunta sa baklad ng aking ama. Saan tayo papungo? Ito ang inaasahan ko. Bumalik na tayo, mukhang delikado kung magpapatuloy pa tayo. Bakit man po? Di bali na. Mas maganda yung makapag-iingat tayo. Leonor, alam kong wangis mo lamang ang nasa harap ko ngayon, ngunit hindi na kita pakakawalan pa. Elias bang yung ngalan? Opo, ginawa paano mo? Familiar ka sa akin. Mabutit maayos ang iyong kalagayan ngayon sa kabila ng mga nangyari. At dahil naligtas kita, maaari man lang ba kitang makausap? Senyor, utang ko sa iyo ang aking buhay. Ngunit mauuna na ako sapagkat may mga humahabol sa akin. Pagpaumin ninyo ang aking pakikiusap. Huwag niyo sana ako ituro sa mga Guardia Civil. Makakaasa ka. Kung hindi siya pumarito, sino ang pumatay at naggapos ng buhayang yan? Hindi magagawa niyan ng isang tao lamang. Ipinatigil ko ang kasiyahan dahil nalaman kong may buhaya dito sa Batis. At ngayon uisisain niyo ako nang dahil lamang sa pagmamalasakit ko sa aking mga bisita. Inimbita ko pa naman ang inyong Alpares. At iyak ko rin namang malalaman niya at matutuwa siya kapag nalaman niya ito. Paumanin, senyor. Kamay mauna na upang habulin ng kriminal. Maria, mari ka nang lumabas. Maria, naririnig mo ba ako? Mahal ko, gusto ko nang umuwi at magpahinga.
O Ibarra, ikaw pala yan. Kung payo ang kailangan mo ay hindi ka dapat sa akin lumapit, Ibarra. Baka ikaw'y pagkamalan din ng ibang tao na baliw kagaya ko. Kung kakaiba rin ang pananaw mo sa nakararami. Subukan mong kumonsulta sa mga kura, alkalde at sa lahat ng may mga katungkulan. Maaring ang mga taong ito ay magbigay ng masamang plano, ngunit hindi nangangahulugan ng pagsunod. Magtatagumpay lamang ang mga plano nito kung tutulungan ng pamahalaan at hindi naman matutuloy kung hindi ito tutulong. Batid kong kayang-kayang durugin ng simbahan ang mga pangarap na iyan. Maganda ang iyong payo ngunit mahirap itong gawin. Subalit, kailangan pa bang bihisa ng kasinungalingan ng isang katotohanan? Di sapat ang kayamanan at kabutihan ng loob, Ibarra. Naway maunawaan mo ang mga sinasabi. Patid ko ang iyong payo. Ngunit may tiwala ko sa aking sarili at ako nang bahala sa lahat. Salamat sa iyo. Ang hindi sumasampalataya ay pinarurusahan sa lupa sa pamamagitan ng pitan. Dapat kayong iwasan ng mga babae at ibitay upang malipol ang masasamang binhi. Ang wika ni Jesus, kung kayo'y may isang bahagi ng katawang umaakay sa inyo sa pagkakasal, putulin iyon at itapon sa apoy. Nasaan na kaya si Elias? Bakit wala siya sa mga oras na ito? Kailangan ko siyang makausap. Bakit kaya hindi siya dumating? Kanino ninyo natutunan ang dunong sa makinarya? Sa aking ama. At natuto ito sa ninuno ni Ginong Crisostomo. Di ko alam na si Don Saturnino pala ay. Siya ay higit na marunong mamalo. Nagpapatulog ng gising at tumigising ng natutulog. At nang naituro sa akin ay makikita niyo din balang. Ngayon ay magtatayo tayo ng isang paaralan. Ito ay magsisilbing kinabukasan para sa ating bayan. Magpasalamat kayo sa Espanya para sa inyong kaunlaran. Mabuhay ang hari! Mabuhay ang Espanya! Mabuhay ang reliyong Katoliko! Mabuhay! Huwag mo itutuloy ang iyong binabalak. Huwag kang basta-basta nagpapabayad. Hindi mo alam ang maaaring mangyari. Walang Elias na nagpakita sa akin. Ngunit nangyari pa rin katulad sa nobela. Ano ba nangyayari? Binabago ba ako o wala? Magandang araw po, Padre. Binabanggit ko ni Ginoong Ibarra ang mga arkitektong natulong sa kanyang mga binabalak. Ako'y walang alam sa arkitektura, ngunit binabaliwala ako ang mga arkitekto at dinudusta ang mga mangmang na nagpapagawa sa kanila. Ngunit ang mga paaralan tulad ng pinatayo ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng mga dalubhasa. Dalubhasa? Ano bang dalubhasa? Iyan ay nagpapakita ng higit na kamangmangan, ng hangal, kaysa sa Indio na nagpapagawa ng kanilang sariling bahay. Ang Indio ay kilalanan ninyo. Matuto lamang siya ng bagya ay tinuturing nang siya ay doktor. Lalo na kapag siya ay napunta sa Espanya. Padre, maghinay-hinay po kayo sa inyong pananalita. Ang mga taong taksil ay pinarurusahan mga ngayon at namamatay sa bilangguan. Padre, ang aking ama ay wala na rito para depensa ng kanyang sarili. Isa pa, mahirap magsalita ng masama laban sa mga patay. Ay aba, mabait ka pala sa iyong ama Ibarra. Akala ko ba hindi mo siya lubos na kilala? Tama po ang sabi niya, Padre. Hindi ko nga siya lubos na kilala. Pero sa huli,
siya pa rin ang aking ama. Hindi ka taka-taka na magiging ganyan ang iyong reaksyon, Ibarra. Katulad mo din ang iyong ama. Isang walang kwentang tao na hindi man nagawa ang kanyang tungkulin sa simbahan. Hindi ko kayo papayagang magsalita ng ganyan sa aking ama. Bagkus siya ay mabuti at matapat na tao. Ay ba, kailangan ba nating ipagtanggol ang isang tulad niya? Siya ay hindi karapat dapat irespeto. Padre, hindi tayo magkakaroon ng maayos na usapan kung patuloy mo akong papaluhurain. Sumama ka sa amin, Ibarra. Sa anong kadahilanan? Simula ngayon, ikaw ay tuturing na ekskomunikado. Ano ito? Akala ko maayos ng lahat. Kalapastahan ka para ipahiya ako. Hindi ako nagsisising sabihin yun sa lahat. Akala mo ba'y sa lahat ng magkakataon papayagan ko yun? Manigas ka, Kura! Walang iya ka! Ang lakas din ng loob mo para magsalita ng ganyan, samantalang ikaw ang nakagapos at may sala. Kwantayin ninyong mabuti ang walang yang to. Tingnan mo nga yun. Ang tagal naman nun. Sundan mo nga. Huwag mo nang tangkayin tumakas. Susundan ko lang sila. Oo, ako ito. Gaya ng aking nasa. Oo, sandali. Kaya ko na ito. Hindi ka tinali ng maigi. Yung mga gwardiya civil. Anong problema, Elias? Ngayon ka lamang manakakita. Tara na. Maria! Ibarra? Aking mahal, paano ka nakalabas? Balita ko sa lahat ikaw ay pinaghahanap nila. Patawad sa aking pagkawala, mahal ko. Kamusta na ang iyong pakiramdam?
Balita ko'y nagkasakit ka ng dahil sa akin. Hindi maayos. Sapagkat ako'y nalulungkot dahil hindi kita magawang maipaglaban at matulungan sa sitwasyon mo ngayon. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Una pa lang sana'y ginawan ko na ito ng paraan. Ngunit kasalanan ko ito. Kaya't nakatadhana itong mangyari. Hindi na sila. Ginoo, tayo na tumalis. Mahal ko, naalala mo ba ang babaeng palibot-libot at hinahanap ang kanyang anak? Alam mo ba kung saan siya nakakulong? Paano mo nalaman nakaku... Dito sila, dumaan! Tara na! Ina! Kapatid ko! Nasaan na kayo? May nakita ba kayong makina na nang galing dito? Ina! Kapatid ko! Nasaan na kayo? Ina? Ina! Ina! Tumigil ka! Hindi na mga gwardiya sibil ang humahabol sa akin. Ang mga konstabularyo. Tatakbo na lamang ba ako dito? Ano pwede kong gawin? May dapat akong gawin. Hindi lang para sa akin. Gagamit ka ng sandata? Natutuwag ka ba? Sinusubukan niya ako. Sa tingin mo'y kaya mo akong labanan? Hindi kita uurungan. Kita ko sa'yo pagpapahirap. Kaya mo pa bang tumakbo? Nakalayo-layo na tayo. Ngunit, ano susunod natin gagawin? Aking ina! Ano pong nangyari sa inyo? Hindi ko po kayo makita, ganon din si Crispin. At sino ka namang Ginoo? Ikaw ba ang may gawa nito? Di mo ba alam ang nangyari sa iyong ina? Hindi ako may gawa niyan, kundi ang mapagmataas na si Doña Consolacion.